Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagkat ika'y walang hanggan. Did you get this? You know what is the meaning of that? You know what is the meaning of that? Can you imagine in verse 1, sinabi rito, Panginoon naming Diyos, ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. Ibig sabihin, listen to me, are you here? No, every time we gather here on this place, no, you know what? Tayo ay umuuwi sa ating tahanan. Did you get this? Okay, some of you, hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko. Open your eyes. Everybody, no, everybody look at me. Open your eyes. No, I will say it again. No, if you remember in the Bible, sinabi dito, Panginoon namin Diyos, ikaw ang aming tahanan. Now, what is the meaning of this? When we gather here, habang tayo ay nagtitipon-tipon sa lugar na ito, amen? No, you know what? Tayo ay umuuwi sa ating tahanan. This is our home. Amen. This is our home. Everybody say, ito ang tahanan mo. Pag sinabing tahanan, ito ay nilalaman ng pamilya. Pag sinabing bahay, hindi ibig sabihin na ito ay bahay, ibig sabihin ito ay may laman. Did you get my point? Now, I'm saying this, ito ang ating tahanan. Ito ang ating tahanan. Why? It's because ang presensya ng Diyos ay nananahan sa ating kalagitnaan. That's why this is our home. Amen. And you know what? Listen to me. Everybody listen to me. That's why I hope and pray. No, sa bawat oras, sa bawat pagkakataon, nananabik kang bumalik sa iyong tahanan. You know what? Isang bagay yung ipinakita sa akin ng Panginoon sa buong linggo na ito. Ano yun? You know, God is really good. So good sa buhay natin. Why? Can you imagine? You know, ano man yung ginagawa natin sa ating area of responsibility, sa ating mga trabaho, sa ating mga business, sa inyong mga field, sa inyong mga school. And you know what? One day, no, after natin gawin ang lahat ng bagay, isang araw, tayo ay babalik in the presence of God. Is that good? Is that good? Na kung saan ito yung ating tahanan. Listen to me. Sa tahanan mo, you know what? Doon ka humuhugot ng lakas. Sa tahanan mo, doon ka humuhugot ng kagalingan. Sa tahanan mo, doon ka humuhugot ng alin? Ng kakumpletuhan at kabuuan sa pagkatao mo. Why? It's because alam mo, God is there. That's why, listen to me, huwag mong hayaan na ikaw ay mawala sa kanyang piling. That's why it is very, very important for you and I to be here on His presence. Can you imagine? This is only every Sunday. This is only every Sunday. That's why please don't make any appointment pagdating ng linggo. Why? Because our appointment is to go home. Can you imagine this? Ang ating appointment every Sunday ay bumalik sa kanyang tahanan. At ito yun, ikaw at ako na nagkakatipon, listen to me, hindi man natin siya nakikita sa ating kalagitnaan, but we can feel His presence. Amen. Maaari natin maramdaman ang kanyang presensya. Why? It's because ang Diyos ay buhay sa ating kalagitnaan. Can you say amen to that? That's why, can you imagine, listen to me, kung gaano nananabik ang Diyos na makita ka, kung gaano nananabik ang Diyos na makausap ka. What about you? What about me? What about tayong lahat? Nananabik din ba ang puso natin? Na makita natin ang Diyos, na makapiling natin ang Diyos, na mahagkan natin ang Diyos, na marinig natin ang tinig ng Diyos sa ating buhay. I hope and pray we have this same heartbeat. I hope and pray ito rin yung tinitibok ng puso ng bawat isa sa atin. Na kung saan ang puso natin ay meron tunay na pananabik. Saan? Sa kanyang presensya. Listen to me, habang ikaw at ako ay nag-gather sa lugar na ito, I hope and pray, you know what? Patuloy natin nararamdaman. Ano yun? Yung satisfaction na ikaw at ako ay nasa ating tahanan. Why? And we are complete. Why? It's because the presence of God is here. That's why I can't imagine sa mga Kristiyano na kung saan, you know what? It is okay na sila ay wala paglinggo sa kanilang tahanan.
But by the way, now I can say this thing to you. Why? It's because not a lot of Christian, I will say it again, hindi lahat ng Kristiyano ang tingin saan? Sa gathering na ito ay pagsasama-sama sa loob ng tahanan ng Diyos. Because a lot of Christian ang kanilang kaisipan, you know what? They give time for the presence of God, and after that, patuloy sila sa kanilang buhay. Listen to me. Ang buhay natin ang Diyos. I will say it again, ang buhay mo at ang buhay ko ay ang Diyos. Huwag mong hanapin ang buhay mo sa labas ng mundong ito na wala sa piling ng Diyos. Oh, are you here? I said, are you here? Can you imagine this word? Kung gaano katapat ang Diyos sa iyo, kung gaano katapat ang buhay ng Diyos, kung gaano katapat ang Panginoon sa ating lahat. Amen. Sabi niya, Panginoon namin Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Wow. Ito rin ba ang turing natin sa Diyos? Listen to me. Let me tell you this. When you go to your home, ano yung pakiramdam mo? Walang ibang magandang lugar o kumbinyenteng lugar sa buong mundo kundi ang aking tahanan. Is that right? Oh, it's the same sa akin. No? Pag dinadala ako ng Lord sa ibang lugar, no? You know what? Hinahanap ko yung tahanan. Hinahanap ko yung tahanan ko. Hinahanap ko yung pamilya ko. Hinahanap ko yung mga tao na mahal ko at mahal din ako. What about you? Ito rin ba yung nararamdaman ninyo? Oh, okay. Hintay natin matapos si Pastor. Now it's 11 o'clock. Then, I think mga 1 o'clock tapos na si Pastor. It's because bago yung series niya. That's why magtatagal to until 1 o'clock. Amen. You know what? Tapatan. Sa tahanan mo ba inoorasan mo sarili mo? Come on, sino rito ang nag-ooras sa sarili niya sa tahanan niya? Okay, 2 hours lang ako rito. It's because pupunta ako doon sa kabila. I think hindi ganun di ba? Pag nandoon ka sa tahanan mo, lahat, halos ng oras at panahon, gusto mong igugol lang kasama ng mahal mo sa buhay. Tama, mali. Hindi mo inoorasan yung sarili mo. That's why most of the time, karamihan ng Kristiyano, hindi natin na-appreciate yung alin na tayo ay nag-gather sa lugar na ito. Why? It's because nasa isip natin, ito ay ibang lugar. Ito ay ibang lugar. Listen, hindi ito ibang lugar, ito ay tahanan mo. Na kung saan naririto ang Diyos, that's why ito ay tahanan ng Diyos. That's why kung ito ay tahanan ng Diyos, and ikaw at ako ay kanyang tagapasunod, kanyang mga anak, ito ay tahanan mo rin. That's why hindi mo pwedeng i-set aside ang sarili mo. Hindi po pwedeng i-chupwere yung sarili mo, okay? Sila lang naman yung nagkakaintindihan. Listen to me, kung gano'n ang kaisipan natin, until now, something wrong with you. I said something wrong with you. That's why, please, try to understand kung ano yung sinasabi ko. Pag-aralan ninyo na mahalin yung pamilya nyo. Pag-aralan ninyo na mahalin ang presensya ng Diyos. Pag-aralan ninyong mahalin ang lahat na meron kayo sa pamilyang ito. Listen to me. To be honest with you, there is positive and negative in your family. Meron bang perfectong pamilya dito? Let me see your hand. Amen? It's the same in this family. We are not perfect. Amen? I will say it again, we are not perfect. Bakit ko kailangan sabihin yun? For you to understand this. Ano yun? Ikaw at ako, hindi tayo perfecto. Meron tayong kakulangan sa isa't isa. But listen to me, huwag tayong maghanapan ng kakulangan sa bawat isa. Ang tignan natin sa bawat isa kung paano natin mapapalakas, paano natin mapapatatag ang bawat pananampalataya na meron sa pamilyang ito. Ito yung dapat na ma-establish. Ito yung dapat na manatili. Ito yung dapat na makita sa ating kalagitnaan. Listen to me. Kung na-identify natin sino yung nanghihina, now, you know what? Yung sino mang, no, may kalakasan, lapitan mo yung nanghihina.
Are you with me? Para saan? Para tulungan, para abutin, para bigyan ng kalakasan. Why? It's because ikaw at ako ay isang pamilya. We are connected. Did you get this? That's why, can you imagine, sabi rito, no? Panginoon naming Diyos, ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. Ibig sabihin, you know what? Bago pa, no, likhain, maging ang mga ninuno natin sa mundong ito, siya na ang ating tahanan. Ang Diyos na ang ating tahanan. Can you imagine kung gaano nagigiliw ang Panginoon na ikaw at ako ay makita niya sa araw na ito? And then ikaw, hindi mo alam sa sarili mo, okay, attend ba ako ng church o hindi? Umulan eh. Amen? Okay, baka mabasahin bumbunan ko, hindi mo na ako attend ng church. Sorry to say this. Amen? Hello? But ang alam ko, kahit na mabasa ka, you know what, hindi ka mamamatay. Dahil hindi nakakamatay yung tubig. Tama ho ba? In fact, it is a blessing from God. Now, ito ay magiging curse lamang sa mga tao. Listen to me, kung hindi nila alam, you know what, kung paano tignan kung ito ba ay sa Diyos o hindi. Amen. Amen? Are you satisfied? I hope and pray. No? This time, no, sa tahanan ito, sa tahanan ng Diyos, you know what? We have all the time for Him. I said we have all the time for Him. Amen. Why? Huwag natin siyang orasan sa buhay natin. Why? It's because hindi niya yung ginagawa sa'yo. Huwag natin siyang orasan kung hanggang kailan siya matatapos. Hanggang, you know what? Hanggang saan? Did you get my point? Why? It's because never na ginawa ng Diyos yan sa atin. Amen? And don't tell me na tao lang tayo. Listen to me. Yes, I know na tao lang tayo. But one thing, tao tayo na ine-enjoy natin ang presensya ng Diyos. I love the presence of God. And you must love His presence also. That's why we are here. We gather here. Hindi tayo naririto para magplastikan lang. Listen to me, hindi ako Tupperware. And even ganun din kayo, hindi kayo Orocan. Did you get this? Amen? Meron kayong pakiramdam, meron din akong pakiramdam. Napapagod kayo, napapagod din ako. But isang bagay, this is only once a week. This is only once a week. That's why, can you imagine? Oh, makikita mo sa sarili mo kung paano mo in-enjoy yung presensya ng Panginoon. I tell you. And you know what? Alam mo sa sarili mo, mag-gauge mo sa sarili mo. Bigyan mo ng gauge yung sarili mo. Oh? It's okay na mag-init yung puwet mo, umikot-ikot ka dyan sa upuan mo. But you know what? One thing, if you really enjoy or enjoying the presence of God sa iyong buhay, I tell you, no, ang iyong attitude, Lord, I want more. I am so hungry. I am so thirsty for you. Diba? Tama ba? Uhaw ako sa iyo. Gutom ako sa iyo. Lord, gusto ko pa ng iyong presensya. Why? Because this is only once a week. Tama ba? Alam niyo ba yung mga tao, like for example, na nagtatrabaho sa malayong lugar o nakadestino sa malayong lugar, tapos once a week lang umuwi ng kanilang bahay? Nakakita na ba kayo ng ganong klaseng tao? Na halimbawa, nagtatrabaho sila sa Hulo, tapos dito sila nakatira sa Cavite, tapos every Saturday umuwi sila rito. Tama? Diba? 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 Okay, malapit-lapit. Batanes. Okay? Malapit-lapit. O Spratly Island. Mas malapit. Okay? So, for example, diba, every Saturday nakaset yung mind nila. Did you get this?
nakaset yung mind nila na every Sunday, uuwi sila, every Saturday or weekend, uuwi sila. Why? It's because namimiss nila yung pamilya nila. Diba? That's why we are here. That's why, you know what, sa inyong mga kanya-kanyang tahanan, you know what, sa inyong mga kanya-kanyang field, ano man yung inyong pinagdaanan doon, you know what, bumabalik tayo dito sa lugar na ito. Para saan? Para humugot ng panibagong lakas mula sa Diyos. Can you imagine that? Kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. And can you imagine kung ano rin yung ginagawa mo sa Panginoon? Ikaw, humuhugot ka lang ng lakas sa Kanya. Siya ba nakakahugot siya ng katuwaan sa'yo? Oh. Correct me if I'm wrong. Diba? Diba yung mga tao na galing sa trabaho, pag uwi nila, you know what? Kung once a week sila umuwi, pag uwi nila, madadala nila yung pamilya nila, magdadala sila ng kanilang, ano yung dadali nila? Pasalubong. Sasabihin mo, no? Huwag kang uuwi rito na wala kang dala. Most of the time, sinasabi ng ilan sa inyo. Diba? Diba? I hope na hindi. Diba? But look at this. No, can you imagine, no? Iba naman yung ginagawa natin sa Lord. Tayo pupunta tayo rito na wala tayong dala. Ang meron tayo, you know what? Ano yun? No? Ano yung meron tayo? Kung minsan pupunta tayo sa lugar na ito, ang ilan sa inyo lupaypay, nangihina, may sakit sa spirito, o sa inyong kaluluwa, may karamdaman. Tama ba? And then can you imagine kung ano yung i-offer mo sa Panginoon? Pero you know what? Hindi ka tinatanggihan ng Panginoon. But still, patuloy kang tinatanggap ng Diyos. Why? It's because alam niya na ikaw, you know what, ay importante sa Kanya at ang Kanyang presensya ay ang iyong kapahingahan. Pero I hope and pray, no? Kung paano tayo sa ating natural na pamilya, meron tayong dala sa ating pamilya, something, parang yung mga anak ko, Papa, no? What is your pasalubong for me? One time, sinabi ko, me. What? Sabi niya gano'n, me, myself. Why? What's wrong? You? Sabi niya gano'n, nothing. Diba? Diba yung mga bata na sanay sila na may mga pasalubong yung mga tatay o nanay sa kanila. Pag nakita nila yung mama nila, unang-una nilang tatakbuhin. Hindi yung kamay, yung bag. Diba? Titignan na ng isa, Mama, why you don't have something for me? Diba? Tapos pagdikin nila, you know, meron tirang ulam doon, akala nila para sa kanila, para pala kay Kara. Buti pa si Kara meron. Diba? Pero tayo, ano yung dala-dala natin in His presence? I hope and pray na ang dala natin, you know what? We have joy in our heart. Tama ba? Meron tayong kasiyahan sa puso natin. When we go in His presence, alam natin na may dala-dala tayong kasiyahan sa puso natin na pumasok sa Kanyang presensya. That's why sa pagpasok natin sa piling ng Diyos, you know what? I hope and I pray. You know what? Once na nakita tayo ng Panginoon, ina-expect niya tayo. Why? It's because nakita niya. Every time we go to His presence, I tell you, meron tayong dala-dala, pasalubong para sa Kanya, hindi kabigatan. Hindi anumang problema. You know what? Kundi kasiyahan at kaluguran sa Kanyang puso. Kailan darating ang araw na yun? Tell me, kailan? Don't tell me this is not the Word of God in your life. Amen? This is not a sermon. Amen? But, you know what? God is revealing His heart. God is revealing His heart for you and I. Why? It's because sa matagal na panahon, you know what? Nice niyang maunawaan ng bawat isa sa atin. I-enjoy niyo naman yung paglapit, yung pagpasok niyo sa presensya ko. Kailan kaya yung araw na makikita ng Diyos when we go to His presence, wala tayong daladalang extra baggage. Wala tayong daladalang problema. Wala tayong daladalang, you know what?
kaanumang mga pagsubok sa ating kaisipan at sa ating puso o kahinaan. But when we go to His presence, you know what? Lahat ang dala natin sa puso natin, Lord, I am so happy to be in your presence. I'm waiting. Hindi ko halos, may pikit yung aking mga mata sa paglakad patungo sa lugar na ito. Why? It's because nananapik ako sa iyong presensya. Kailan ang araw na yon sa buhay ng bawat isa sa atin? I pray ngayon ang araw na yun sa buhay ng bawat isa, na ang bawat kaluluwa ay patuloy lamang na magpupuri sa buhay na Diyos. I pray na ang bawat isa, ang bawat may buhay, ang bawat nilalang ng Diyos sa loob ng sanctuaryong ito ay patuloy na magkaroon ng tunay na pananabik sa kanyang buhay na presensya. Can you imagine that? When you go home, diba? Ano sinasabi mo? Naalala ko nung bata ako, pagkagaling ko sa school, kung meron tao sa amin, sinasabi ko, kumakatok ako dun sa pintuan namin. No? Tao po! Pag binuksan, nakita ko, may sumalubong sa akin, nagmamano ko. Tanda ng iyong paggalang doon sa nakasalubong mo, lalo tigit sa lahat kung tatay mo o nanay mo, o lolo mo o lola mo. Tama ba? Ano yung binibigay mo? Paggalang. Tama? But most of the time, ano yung ibinibigay natin sa Diyos? When we go into His presence, talk to me. Extra baggage. Ano yung laman ng ating extra baggage? Problema. Sino ang may gawa ng problema? Ang Diyos ba? Diba? I tell you, pag-aralan natin na kahit may problema tayong hinaharap. Pag-aralan mo kahit na may problema kang hinaharap. You know what? Huwag mong iparamdam sa Diyos yung bagay na yon. Ang iparamdam mo, Lord, hindi importante, hindi mahalaga yung problema. Ang importante para sa akin, yung ikaw ay makapiling ko. Did you understand this? Amen? Now, can we start? So it means, in the presence of God, you know what? We must enjoy His presence. Tama ba? Huwag mo siyang bigyan ng oras. Why? It's because hindi ka rin binibigyan ng oras ng Panginoon. O sige, 12 oras ka lang mabubuhay. Meron na ba tayong sinabihan ng ganito rito? O meron na ba rito nakatanggap ng ganon sa Panginoon? I hope yung 12 oras mo, ibibigay mo sa Kanya ng buong buo. Diba? Diba? Kaso a lot of Christian right now, pag sinabing 2 hours, dapat 2 hours lang, tapos na. Galit pa eh. Ba't kaya na magpasto? I tell you, sa States, ganon. Pag sinabi nila 1.5 hour, pagdating ng 1.5 hour na tapos, yung oras mo, tatayuan ka na ng tao. Ganon sa kanila. Wala tayo sa States. Can you imagine, ganun ka-worse yung kanilang kultura? Ganun ka-worse yung kanilang character? Ganun ka-worse yung kanilang puso para sa Diyos? Masabi lang nila nakapasok sila sa simbahan. Masabi lang nila nakapagsimba sila. Para lang masabi nila yung bagay na yon. Alam mo yon? I hope and pray na, I hope and pray na ang satisfaction o hindi, paano ko sasabihin? I hope and pray na hindi ito nakabase ang satisfaction ng bawat isa sa atin. Masabi mo lang na nakapasok ka sa loob ng simbahan. Alam mo, nagsimba ako. Hindi nga, sabi naman ng nanay mo, opo, nagsimba ako. Sige nga, ano sinabi ni pastor?
Next question, nanay. Diba? Uy, alam mo, nanay, merong bagong kanta. Kaya nga, ano nga pinreach ni pastor kasi hindi ako naka-church eh. Alam mo, nanay, ang ganda ng announcement. Diba? Ano nga yung message ni pastor? Alam mo, nanay, grabe, ang dami mga bagong youth ngayon doon sa church. Ano nga yung message? Wala kang masabi. Why? It's because hindi mo nga alam yung alin. No? Hindi mo alam kung ano yung narinig mo. Why? It's because whether, nandun ka lang eh. Kaso ang problema, yung puso mo, yung isip mo, wala din doon. Naglalaro saan? Kung saan man. Mapadpad. Diba? I pray na hindi na ganyan ang meron sa ating kalagitnaan o sa pamilyang ito. Can you say amen to that? Can you promise that? I said, pwede mo bang ipangako yun? From now on, you will change? From now on, mula sa araw na ito, magbabago ka? Hello! Oh? Huwag mong ipagdamot yung bagay na yan sa Panginoon. Give it to Him. Give your life to Him. Trust your life to Him. And trust your life to Him. Surrender your life to Him. Tama ba? Hanggang totally makita mo yung sarili mo. You know what? Merong totoong pagbabago. Why? It's because alam mo. You know what? Ang lahat ng ito ay gawa ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Diba kung minsan, sa oras, sa trabaho nyo, ayaw nyong malate. Tama ba? Sino rito nag-work? Let me see your hand. Diba doon sa work nyo? Sino rito nag-aaral? Let me see your hand. Okay? Diba meron kayong oras? Hindi kayo dapat malate sa oras nyo. Bakit kayo hindi dapat malate sa oras nyo? You know what? Kasi bahagi yun, saan? Sa rules and regulation ng inyong company at maging ng inyong school. Tama ba? Doon tinitignan yung punctuality ng bawat isa sa atin. Is that true? Is that true? Now, listen to me. No? Kung paano sa ating trabaho, meron kayong 8 oras, kung minsan nga nag-OT pa kayo para meron kayong extra pay. Diba? Ine-enjoy nyo lahat ng yun. O, sorry to say kung hindi nyo na ine-enjoy. Sinasakripisyo nyo ang lahat ng yun. What about 3 hours? Dito sa loob ng iglesia. Sa loob ng pamilya mo. Tama? Sa loob ng pamilya mo. Ito yun. Diba? Ine-enjoy mo ba? Tagal-tagal mag-preach yung tao na yan. Kailan kaya magbabago yung tao na yan? Listen to me, hindi ako magbabago. Ikaw ang dapat magbago. Amen. It's because bago ako dinala ng Panginoon saan? Sa inyong harapan. Marami nang pinatay ang Diyos sa buhay ko. At patuloy pa akong pinapatay ng Panginoon. To be honest with you. Ano yun? Yeah. Yung laman ko. Patuloy kong pinapapatay sa Diyos. Upang sa ganun, one day, ang makita ng Diyos sa buhay ko, ano yun? Yung kalooban niya ang maganap. It's because minsan, iba yung sinasabi ng kalooban mo. At iba rin yung sinasabi ng kalooban ng Diyos. Magkaibang bagay yun na hindi pwedeng maging isa sa kanyang harapan. Can you say amen to that? Are you ready? I said, are you ready? Hallelujah. If you are ready now, write it down. Our new series now, The Power of One. The Power of One. I want you to turn your Bible in the book of John chapter 17. Let's turn our Bible in the book of John 17, starting from verse 1. We will finish the whole verse. Okay? Kung hindi natin matapos ngayon, then we will continue next Sunday. Can you say amen to that? Amen? Amen?
Father, thank you so much once again, oh God, for your presence here on this place. Lord, once again, patuloy kang manguna sa aming buhay. Dalangin ko, Diyos, na ang iyong kalooban, ang